Mahigit 2 buwan nang may internet blackout sa Iran at karamihan ng bansa ay putol pa rin sa global web na tinawag ng Netlocks na pinakamahabang national shutdown sa kasaysayan. Nagpatupad ang Iran ng Internet Pro program na nagbibigay ng mas malawak na access sa iilang tao kaya't nagkakaroon ng 2 antas ng sistema ayon sa mga kritiko. Dati, available yun sa lahat, ngunit mga karaniwang Iranian ay nanatiling walang access o umaasa sa mahal na VPN. Iniulat ng Iran International na may mga gumagamit na pinagpo-post ng pro-gobyernong nilalaman at pinapapirma ng pangako para maibalik ang kanilang internet o SIM access. Kasama natin ngayon si Khosrow Isfahani, Research Director ng National Union for Democracy in Iran para talakayan ito. Khosrow, gaano kahalaga ang two-tier system kung saan mas malawak ang access ng aprobadong users sa Internet Pro habang karaniwang Iranian ay limitado pa rin? Ano ang ibig sabihin nito sa hindi pantay na kapangyarihan na lalo pang pinalalala ng rehimen? Ginagawa lang ng Islamic Republic ang nakasanayan nito na kikilahok sa gera sa naratibo laban sa mga Iranian at sa buong mundo. Tinatangkang iparating nila sa mundo na bumalik na sa normal ang lahat at sinusuportahan ng mga mamamayang Iranian ang rehimen na ito. Nagpo-post sila ng mga video ng night rally na sumusuporta sa rehimen, kabilang ang isang babaeng walang hijab na nag-aalay ng toast sa bagong pinakamataas na pinuno. Nagsasagawa sila ng konsyerto na may mga babaeng walang belo at bukalista, bawal sa batas ng Sharia. At pagkatapos, mayroon tayong buong scheme na ito ng tiered internet na nagbibigay ng access sa mga taong kaalyado ng rehimen o napipilitang ulitin ang mensaheng nakaayon sa rehimen. Ito na talaga ang playbook ng Islamikong Republika. Pinipilit kanilang sumunod, manahimik ng tuluyan o kahit subukan lang at ginagantimpalaan ang mga taong sumusunod at inuulit ang mga sinasabi ng rehimen. Kapag tiningnan mo ang mga mensaheng lumalabas mula sa Iran, mula sa mga taong gumagamit ng Internet Pro scheme na ito, ginagaya nila ang wika ng mga anti-war activists sa Estados Unidos, sa Europa, na ang digmaang ito ay ilegal. Ito ay hindi makatarungan. At minsan pa nga ay sinasabayan nila ito ng ilang kritisismo sa Islamic Republic na nagpapakita ng pagtutol sa rehimeng ito. Dinagdag nila na gusto nilang magbago ang Islamic Republic, ayaw nila ng pagpapalit ng rehimen at ayaw nila itong mangyari sa tulong ng internasyonal na panghihimasok. Kaya bahagi ito, lahat ng ito, bahagi talaga ng naratibo ng rehimen sa kanilang digmaan sa pagkontrol ng naratibo laban sa buong mundo. Anong ibig sabihin nito sa prioridad ng rehimen, seguridad at pagpigil lang ba sa pagtutol? Tinitingnan ba natin ang mas malawakang hakbang para permanenteng baguhin ang paraan ng pagkuha ng impormasyon ng mga Iranian? Maraming antas ito. Oo, sinusubukan ng rehimen tugunan ang krisis sa seguridad, ipakita ang kapangyarihan at ipakita ang normalidad sa loob at labas ng bansa. Pero oo, bahagi ito ng mas malawak na pagsisikap ng Islamic Republic na nagsimula pa noong 2009. Hindi ito isang bagong bagay. Matagal nang pinapang-arap ng rehimen ang pagkakaroon ng isang sariling internet network na maaring ihiwalay mula sa buong mundo, magbigay ng limitadong access sa mga nasa loob at mapanatili ang bansa. Sa likod ng isang kurtina, sa likod ng isang belo na hindi nakikita ng sinuman mula sa labas. Ano ang nangyayari sa mga Iranian sa Iran at sa mga pinagkakaitan ng malayang daloy ng impormasyon? Nanggangarap silang bumuo ng isa pang North Korea sa Iran at nagsusumikap sila para dito. Sa kabutihang palad, sila ay walang kakayahan at magaling ang mga Iranian sa paglaban sa rehimen. Oo, hinaharangan nila ang access, pero sabi ng isang kaibigan dati, parang laro ng whack-a-mole. Hinaharangan lang nila ang ilang channel, pero may mga bagong ideya pa rin ng mga tao. Ang satellite internet ay magwawasak sa blockading ito sa pangmatagalan at hindi sapat ang kanilang kakayahan sa teknolohiya para magpatupad ng sistemang katulad ng nangyayari sa China. Khosrow Isfahani, salamat sa iyong interesanteng pagsusuri at sa pagsama sa I-24 News ngayon. Salamat sa pag-imbita sa akin.